Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babalikan muna natin itong Mateo 16:18 dahil sa talatang ito, itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato, mga kapatid. Ang batong ito na tinutukoy sa 16:18 ng Mateo ay kung saan itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Kaya ang ating episode ngayon ay tungkol po sa kung sino ang bato dito po sa Mateo 16:18, mga kapatid. Saan bang bato itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia base po sa nasabing talata? Sa mga Katoliko, naniniwala tayo na si Pedro po ang tinutukoy ng bato sa Mateo 16:18. At yan po ang aral ng Iglesia Katolika, mga kapatid. Pero sa ating episode ngayon, pag-aralan nating maigi ang tinutukoy na bato dito po sa talatang ito, mga kababayan. Tandaan po natin, ulitin ko lang, itong sinasabing itatayo po ang iglesia sa ibabaw ng batong ito, yung salitang bato po sa nasabing talata, sa Greek ay Petra, at yung Peter o si Pedro sa Greek ay Petros, mga kababayan. Dahil Petra at hindi po Petros ang bato sa Mateo 16:18, ano ang naging pahayag ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International? Ito, pakinggan natin siya, mga kapatid. Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Nilang theology, hindi nila pinag-aralan na sa Biblia, maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato, Petros, bato, ay maliit, hindi malaking bato. Kasi yung malaking bato, yung boulder of rock, ang tawag po sa Gregoron, Petra. Petra. A mass of rock. Whereas, ang salitang Petros ay iba sa Petra. Kasi ang Petros na siyang itinawag ni Kristo kay Pedro, a piece of rock. A piece, maliit na bato. Hindi kagaya ng Petra, a boulder, a mass of rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia, hindi pwedeng si Pedro gaya ng Catholic theology. Kaya gibayang Iglesia Katolika na yan pagdating sa real theology. Kasi hindi kaya ni Pedro dalhin
yung buong structure kung isa siyang maliit na bato? Magigiba ang structure. Ang kailangan na pundasyon ng iglesyang totoo ay malaki, malalim, malaking bato na sa Greek ay Petra, which is the feminine. At yung Petros, masculine yun. At ang nakasulat sa 16:18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Grabe naman yung pahayag ni Mr. Soriano, mga kababayan. Napakaanghang ng mga salita niya, no? Ayon po sa kanya, ang Petros ay maliit. Maliit na bato at ang malaking bato ay Petra. At ayon din sa kanya, yung nakikita nyo sa screen ngayon ay yung nasa Strong's Concordance. Yung Petra ay a mass of rock, habang yung Petros daw ay a piece of rock. Kaya mali daw para sabihin si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. At sabi pa ni Mr. Soriano, mga kapatid, bobong-bobo daw ang mga scholars ng Katoliko. O, titingnan natin yon. Ang nakasulat sa 16:18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Grabe naman itong dila ni Mr. Soriano, mga kababayan, ano? Ayon kay Mr. Soriano, hindi daw maaring si Pedro yung bato na tinutukoy doon sa Mateo 16:18. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan, na yung Petros ay maliit na bato, yung Petra naman ay malaking bato, at hindi daw maaring si Pedro itong bato, at bobong-bobo na mga scholars ng Katoliko? Susuriin po natin, mga kapatid. Yung Petros, yan daw ay maliit na bato, at yung Petra ay malaking bato. Ayan, nakikita niyo sa screen, kaya magkaiba. Ngayon, susuriin natin ito, mga kapatid. Laliman natin ang analysis, mga kababayan. Yung Petros, a piece of rock. A piece of rock. Dito po sa nabasa natin ang tanong, ibig bang sabihin pag sinabing a piece of rock, kagad maliit na bato na yung kahulugan nito? Halimbawa ito, no? A piece of rock ito, di ba? O itong malaki, a piece of rock din yan, mga kababayan. Kaya ang phrase na a piece of rock, hindi po nagpapahiwati kung gaano po kalaki ang bato, mga kababayan. Sa Tagalog nga, kung i-translate mo yan, isang piraso ng bato, mga kababayan. Mali na si Mr. Soriano. Mali yung kanyang paliwanag, mga kababayan. Katunayan, ito pong nakasulat sa Commentary on Matthew ni John Brodus. Babasahin natin yung 1990 edition. Ito pong si John Brodus ay isang Baptist pastor. Hindi po ito isang Catholic Bible scholar, Mr. Soriano. Okay, sige. Babasahin natin ang page 355. Ganito po ang nakasulat. Maraming nagsasabi na may pagkakaiba ang dalawang Greek words na ikaw ay Petros at sa ibabaw ng Petra na ito. Pinapalitaw nila na ang Petros ay ang natipak na bato,
at ang Petra ay malaking bato. Pero ang sinasabing ito ay kathang isip lamang. Klarong-klaro po ng ating nabasa, kathang isip lang pala yung sinasabing yung Petros ay maliit na bato, yung Petra ay malaking bato. Nako, tandaan natin mga kapatid, ang lengguwahe po ni Kristo doon sa Mateo 16:18, habang sinasabi niya yung mga katagang yon, ay hindi po sa Greek kundi sa Aramaic. Sa Aramaic, may pagkakaiba ba yung salitang Peter o Petros at rock na Petra sa Grego? Tingnan natin. Ipapakita ko po sa inyo yung salin sa Ingles mula po sa Aramaic. Umpisahan muna natin yung mula sa Aramaic English New Testament. Ganito po ang nakasulat. I say also to you that you are Kephah, and on this Kephah I will build my assembly. Klarong-klaro, yung Petros at yung Petra, both po sa Aramaic ay Kephah. Kaya kung isalin sa Ingles, halimbawa itong nasa Aramaic Peshitta New Testament Translation, ay ganito po ang ating mababasa. Also, I say to you, you are a rock. And on this rock, I will build my church. Klarong-klaro, rock talaga o isa pang salin. The first century Aramaic English Interlinear Bible, ganito po ang ating mababasa. Also, I am saying to you that you are the stone. Upon this stone, I shall build my church. Klarong-klaro, mga kababayan. Stone naman sa talatang ito. Sa Lamsa Translation, stone din po ang nakalagay, mga kapatid. At dahil dito, napatunayan natin na si Pedro talaga ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18 at palpak na Bible scholar itong si Mr. Soriano. Kaya, busted yan, palpak, bobo daw yung Bible scholar ng mga Katoliko. Sino ba kaya yung bobo? Nako Ngayon, ano pa ba ang palusot ni Mr. Eliseo Soriano para sabihin si Kristo daw ang bato sa Mateo 16:18? Ito, panoorin natin siya mga kapatid. Ba't ko sinabing bobo? Harapang panluloko yan . Hindi naman sa ibabaw ng Petra, ng Petros, itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong sali ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon yung feminine gender na Petra, na ang kahulugan ay malaking bato. A mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato. A piece of rock. At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin dun sa bato na yon. Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kita nyo? Ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo mga kapatid? Hindi ang tayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan. Hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Grabe naman yung katwira na yan, mga kapatid. O sige, titingnan natin. Kasi sabi ni Soriano, dahil po sa Efeso 2:20, si Kristo daw talaga yung bato sa Mateo 16:18. Nako, nung nakasulat kasi, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Nung nabasa niya ito, si Kristo daw yung bato sa panulok, automatic yung kanyang conclusion, si Kristo na rin yung bato sa Mateo 16:18. Grabe naman yan. Ang tanong,
Tama ba yung kanyang paliwanag? Titignan natin mga kapatid. Petros din ba ang bato na nasa Efeso 2:20? Titingnan natin mga kababayan. Kasi yung bato sa panulong sa Efeso 2:20, sa English po ay cornerstone, chief cornerstone. Ayan, cornerstone. Ito po yung pinaka-foundation, pinaka-dulo po, pinaka-corner na bato ng isang wall, mga kababayan. Ay nakikita nyo sa screen. Yan yung cornerstone. Si Kristo po yun. Ayon po sa Biblia. Wala naman tayong tutol doon. Ngayon, puntahan natin yung Grego niya. Yan ba ay Petra, mga kababayan? Hindi naman eh. Yung Grego niya, Acrogonaios. Ayan, Acrogonaios. Nakita nyo sa screen. Ibig sabihin, at the extreme angle or corner. Kaya nga, cornerstone, mga kababayan. Klarong-klaro ngayon. Meron po binabanggit yung Thayer's Greek Lexicon. Ito, babasahin po natin. Sapagkat kung paanong ang batong panulok ay pinagsasama ang dalawang pader, gayon din naman si Kristo ay napagsama-sama ang mga Kristiyano sa iisang katawan na inialay sa Diyos ang mga dating Hudyo at mga Hentil. Klarong-klaro yan pala yung paliwanag ng cornerstone, mga kapatid. Tungkol pala ito sa pagbubuo ng iglesia. Hindi naman tayo tutol na si Kristo yung patong panulok Pero mga kababayan, kung titingnang maigi ang Efeso 2:20, babasahin muna natin sa versikulo 19. Ganito po yung nakasulat. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Klarong-klaro. Ibig sabihin, yung mga apostol at mga propeta ay itinayo po doon yung foundation sa kanila. Naku, napakaklaro naman sa talatang ito. Ibig sabihin, ang apostol ay maaaring foundation. Yung household of God na binabanggit sa 2:19 ng Efeso. Naku naman, Mr. Soriano, palpak yung unawa. Di talaga napatunayan ni Eliseo Soriano sa pamamagitan ng Efeso 2:20 yung kanyang statement na si Kristo yung bato sa Mateo 16:18. Kaya sa sinasabing ito ni Eliseo Soriano, Kita nyo, ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo, mga kapatid, hindi ang tayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan. Hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. palpak talagang unawa niyo sa Biblia. Kaya, busted yan, mali yan. Nako, palpak. Grabe talaga. Ano pa ba yung palusot ni Mr. Soriano para sabing si Kristo yung bato sa Mateo 16:18? Ito, pakinggan natin siya, mga kapatid. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan. Hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang katunayan sa 3:11 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2:20 ng Efeso, pati si Pedro nakasalig o nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo.
hindi siya ang pinagsaligang bato. Ganun yun. Okay, sige, titignan natin. Ayon po kay Mr. Soriano, dahil sa unang Korinto 3:11, si Kristo daw talaga ang bato sa Mateo 16:18. Babasahin natin saglit, ano? Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. At mula dito, hindi daw maaaring si Pedro yung bato sa Mateo 16:18. Ang tanong, tama ba ito mga kapatid, yung kaniyang sinasabi? Babasahin muna natin sa versikulo 10, para malaman ang sagot sa tanong. Ito po, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung ano ang magtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Klarong-klaro dito. Unang-una sa lahat, wala naman tayong tutol na si Kristo ang unang inilagay na foundation. Dahil siya naman talaga yung patong panulok. Nasa Efeso 2:20 yan. Yan na po yung nabasa natin kanina. Ngunit kagaya ng nasa Efeso 2:20, hindi pa rin ito makapagpapatunay na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18. Bakit? Tandaan natin. Ulitin ko lang, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapahayag dito na ang mga Kristiyano ay tumutulong para maitayo ang buong iglesia. Siyempre, dapat lahat tulong-tulong sa pagtatayo ng iglesia. Pero ang unang nagtayo, ang mismong founder ng tunay na iglesia, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala naman tayong tutol. Parang ganito, mga kapatid, Halimbawa, sabi ni Kristo, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ibig bang sabihin, hindi na pwede yung ibang tao maging ilaw ng sanglibutan? Hindi naman ganun yun. Dahil ba dito, hindi na ba pwedeng maging ilaw ng sanglibutan ang mga apostol? Hindi naman Kasi dito sa 5:14 ng Mateo, sabi ni Kristo, kayo daw ang ilaw ng sanglibutan. Klarong-klaro naman yan, mga kababayan. Kaya kagaya rin ito sa foundation ng iglesia, mga kapatid. Kagaya rin nito nang nasa Efeso 2:20 na maaari ding maging foundation yung mga apostol at mga propeta, mga kapatid. Pero ito yung nakapagtataka. May sinabi kasi si Mr. Soriano na hindi daw maaaring maging foundation ang mga apostol at mga propeta. At ayon kay Mr. Soriano, si Kristo lang daw yon. Ito, pakinggan natin, Ang pinagtayuan ay ang chief cornerstone, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. Hindi ang kahit na sino. Grabe naman yung pahayag ni Mr. Soriano na yan, klaro-klaro na nga sa Efeso 2:20 na yung mga apostol at mga propeta ay maaaring maging foundation, mga kapatid. Kaya mali si Mr. Soriano sa sinabi niyang ang mga apostol at mga propeta ay hindi daw foundation at si Kristo lang daw yun. Kaya palpak, kagaya nung nasa Efeso 2:20, mga kapatid. Hindi pa rin itong binasa niya, mga kababayan, yung nasa unang Korinto 3:11, hindi po ito makapagpapatunay na si Kristo pong bato sa 16:18 ng Mateo, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ni Mr. Soriano, Maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2:20 ng Efeso, pati si Pedro nakasalig o nakaibabaw, nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. kaya, busted yan, mali yan.
Ang bato nga sa Mateo 16:18, si Pedro talaga yon, ha, Mr. Soriano. Sa mga members dyan ng Members Church of God International, ewan ko na lang sa inyo. Katunayan, dito nga sa isang Bible translation, The Voice Bible, sinasabi dito, "This is why I have called you Peter, rock. For on this rock, I will build my church." Klarong-klaro, si Pedro talaga yung rock, mga kababayan. Anong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na The Rock episode series, ako po si Gabornok. At ito ang Factbusters. I am Catholic. I